Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dalawa kabilang ang isang 5 taong gulang na bata patay sa pag-araro ng SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1. Mandatory drug test sa PUV drivers sa buong bansa. Ipinag-utos na ni DOTR Secretary Vince Dizon. Halos pisong rollback sa kerosene, kasado na bukas. Gasolina at diesel, may bawas presyo rin. Sa MBC TV correspondents, panibagong insidente ng pagsabog sa Buluan, Maguindanao del Sur. Mariing kinondena ng LGU. PNP at AFP may sinisilip ng persons of interest. Sa MBC TV Sports, Team Liquid PH at Aurora nakuha ang upper bracket spot sa MPL Philippines Season 15 playoffs. At sa Showbiz Spotted, Atisa Manalo, kinoronahang Miss Universe Philippines 2025. First runner-up na si Winwin Marquez. Last pageant na raw ito. Bilang sa mga nasawi Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dalawang patay matapos ang malagim na pag-araro ng isang SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon. Kabilang sa mga nasawi ay isang 5 taong gulang na batang babae na ihatid lang sana ang kanyang ama pabalik sa ibang bansa. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Isang malagim na aksidente ang nagiwan ng pangungulila nitong linggo ng umaga sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Ito ay matapos araruin ng isang itim na SUV. Ang ilang katao nang dumiretso ito sa walkway at outer railing na nagresulta sa pagkasawi ng 2 katao at 3 naman ang sugatan. Kabilang sa nasawi ang 5 taong gulang na babae na kasama ng kanyang pamilyang ihahatid lang sana ang kanyang ama pabalik ng ibang bansa upang magtrabaho, habang isang 28 anyos naman na lalaki ang hindi rin nakaligtas. Kabilang naman sa 3 sugatan ang ina ng batang babae na dinala naman agad sa ospital. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagbabala man daw ang driver ng SUV ng pasahero at paalis na rin daw sana ito ng NAIA Terminal. Batay sa salaysay ng driver, nadala raw ito ng panik na may duman umano sa harap nito na isang sasakyan at imbes na preno ang kanyang ipihit ay gas pedal o silinyador ang kanyang natapakan kung kaya dumiretso ito at matanggal ang isang steel barrier at babangga ang mga biktima. Ito ay tila kaiba sa nakuha ng CCTV na walang sasakyan dumaan sa harap nito bago mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na rin siya ng pulisya at takdang isailalim sa mandatory drug testing habang nasuspinde na rin ang kanyang lisensya. Samantala, nagpaalala naman si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga tao sa social media na respetuhin ang paghihinagpis ng nangulilang overseas worker at huwag nang gamitin ng mga kumakalat na video ng insidente na para lamang sa views. We'd like to ask everyone to please respect the victims. Nabagitaan ko maraming mga social media footage na lumalabas ngayon ng mga taong nag-upload sa Facebook. Ang pakiusap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang kumuha ng views sa social media. No? Habang nagsabi na rin ang pamunuan ng NAIA na sasagutin nito ang gastusin para sa mga naulilang pamilya at sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang kaukulang tulong para sa OFW na namatayan ng 5 taong gulang na anak sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 kahapon. Kasunod ito ng pag-araro ng isang SUV sa departure area ng terminal kung saan 2 ang nasawi. Sa isang pahayag, sinabi ng DMW na tutulungan nila ang naturang OFW na magpaliwanag sa kanyang employer sa Europa
kung bakit hindi ito makakalipad. Bukod dito, kasamang tutulungan ang nanay ng bata na nasugatan din dahil sa aksidente. Sa kaugnay pa ring balita, muli nang binuksan sa mga pasahero ang Departure West Passenger Entrance 1 ng NAIA Terminal 1 na pansamantalang isinara matapos ang malagim na insidente kahapon. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation, cleared na ang lugar at accessible na sa mga pasahero. Tiniyak naman ng NNIC ang kanilang pakikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy rin nila silang inaasistehan ng mga apektado at nagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang masiguro ang kapakanan ng lahat sa paliparan. Una nang inanunsyo ng NNIC sa personal na sasagutin ng NNIC President na si Ramon ang medical expenses ng 4 na sugatan at bibigyan niya rin ng tulong pinansyal ang pamilya ng 2 namatay. Kabilang sa mga nasawi ang 5 taong gulang na batang babae na sumama lamang sa paghatid sana sa OFW niyang tatay at ang 20 anyos na lalaking nakaburol na sa Hagonoy, Bulacan. Dahil naman sa tila serye ng aksidente sa kalsada nitong mga nakalipas na araw, ipinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mandatory drug test sa lahat ng PUV drivers, habang nirevoke na rin ang lisensya ng halos 100 driver na nagpositibo sa drug test noong Semana Santa. Tinutukan niya ni Val Gonzalez. Regular nang sasailalim sa mandatory drug test ang lahat ng tsuper o nagmamaneho ng pampublikong sasakyan sa buong bansa. Ito ang inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos ang sunod-sunod na nangyayaring aksidente na ikinamatay na ng hindi bababa sa 10 katao nitong nakalipas na ilang mga araw. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. And I'm very, very thankful to PIDEA who is here with us. We are joined by Deputy Director General Rene Gumba. Sabi ng kalihim, kailangang gawing ligtas sa publiko ang mga kalsada sa buong bansa dahil aminado ang opisyal na sa ngayon ay ramdam ng publiko na hindi na sila ligtas sa mga kalsada. Samantala, inanunsyo rin ngayon ni Secretary Dizon ang revocation o pagpapawalang bisa sa lisensya sa pagmamaneho ng halos 100 driver ng public utility vehicles. Ito ang mga tsuper na nagpositibo sa random drug test na isinagawa ng LTO at LTFRB sa iba't ibang transport terminal noong nakaraang Holy Week. Kasama na sa 78 bilang ng mga driver ang tsuper ng Solid North nasangkot sa malagim na aksidente sa SCTEX na ikinamatay ng 10 katao noong Labor Day. Giit ni Secretary Dizon, bahagi ito ng pagpapalakas ng gobyerno sa mga batas at panuntunang sinusunod sa road safety, batay na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga motorista. Kasado na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong unang linggo ng Mayo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, may rollback na 55 centavos kada litro ng gasolina at 65 centavos naman sa diesel. Samantala may halos piso o 90 centavos namang tapes presyo sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng oversupply ng langis sa world market. 8 weeks, 8 teams, and now they are down to 6 teams. Tapos na ang 8 linggong bakbakan para sa pwesto sa MPL Philippines Season 15 playoffs. At ang mga pangyayari sa huling linggo, tutukan sa report na ito. Matagumpay na na-secure ng Team Liquid Philippines at Aurora ang top 2 spots sa pagpasok ng MPL Philippines Season 15 playoffs. Sa week 8 ng liga, parehong dinumina ng TLPH ang kanilang huling 2 laro sa regular season matapos masweep ang TNC Pro Team at Aurora Philippines. Nagpakitang gilas bilang match MVP si Filipino sniper Kiel Ohib Soriano sa parehong laro, habang nakabawi naman ang Aurora mula sa pagkatalo sa TLPH sa Day 2 nang pataubi ng Team Falcon sa isang best of 3 series sa final lap Day 3.
Pinangunahan ni Kenneth Yue Tadeo ang Rora with 410 KDA. Dahil dito, tinapos ng dalawang top-seeded teams ang regular season na may parehong 12-2 win-loss record. Samantala, sa pag-abante ng 6 na teams sa playoffs, siniguro ng mga ito ang kanilang kahandaan at binalikan ng mga natutunan sa nagdaang regular season. Gusto ko lang expect nyo na upgraded talaga kami pagdating ng playoffs. Tsaka marami pa kaming ilalabas na mga lesson picks namin. Yan. Mas gagaling naman namin. So far, feel ko naman maayos na yung chemistry namin yun. Confirm ng mga unang weeks namin. So yun, feel ko na-build na talaga namin yung chemistry na hinahanap namin. At feel ko naman may improve pa. Si Coach Bonchan, tiniyak naman na magiging maganda ang laro ng kupunan sa pagsalang nito sa kauna-unahang playoffs bilang Twisted Minds. Gaano kahanda, sisiguraduhin namin ready kami pagdating ng playoffs. Hindi namin sasayangin yung opportunity na binigay sa amin ng tadhana and ng mga effort namin. Sisiguraduhin namin quality yung magiging laro namin pagdating ng playoffs. Para sa defending MPL Philippines champions at reigning world champs na Onyx Philippines, dapat abangan ng mga fan ang kanilang matibay na mindset. Plano namin, secret lang, pero abangan nyo yung pagiging namin, pagkakaroon ng matibay na mindset. Kasi may times na parang medyo naliligaw kami dahil sa mga moment na na-feel namin na parang okay na yung ginagawa namin, ganun. Pero hanggang sa ma-realize namin na pwede ba kami mag-exert ng mas madaming effort, ganun. Tapos patibayin lang lalo yung tiwala sa isa't isa. Samantala, narito ang buong resulta ng naging laro sa Week 8 ng MPL Philippines Season 15. At narito naman ang format para sa paparating na playoffs mula May 28 hanggang June 1. Mula rito sa Greensun Hotel Makati, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pagbabasa sa kindergarten, pinatututukan ng Department of Education. Sa MBC TV Global, beach concert ni Mother Monster Lady Gaga, binalak umanong bombahin. Sa Showbiz Spotted, batikang aktor at direktor na si Ricky Davao, inalala ng mga kasamahan sa industriya. Sa trending and viral show, 3 riders ng magkakalabang ride-hailing apps nakakuha na ng video habang tinutulungan ang isa't isa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa ating ulat panahon ngayong Lunes, bagamat patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility at magpapaulan pa rin ang trough o buntot ng low pressure area sa ilang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin sa Mimaropa, Bicol Region, gayon din sa Batangas at Quezon mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Huling namataan ng LPA kaninang umaga sa layong 460 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Samantala, easterlies pa rin ang dominanteng weather system na magdadala ng mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw, posibleng pumalo sa delikadong 42 to 45 degrees Celsius ang heat index sa 15 lugar sa Luzon, kung saan pinakamataas pa rin ang banta ng init sa Infanta, Quezon. Sa 3-day weather forecast ng Pag-asa, tinatayang magpapatuloy ang fair weather condition dito sa Kalakhang, Luzon, kabilang ang Metro Manila. At inaasahang mapapadalas pa rin ang mga paulan ng localized thunderstorms habang papalapit na tayo ng papalapit sa panahon ng tag-ulan. Nanawagan naman ng isang kongresista sa agarang pag-recover ng pambansang pulisya sa 200 milyong pisong ransom money na ipinambayad sa pinaslang na negosyante na si Anson Ke. Kung hindi raw kasi ito magagawa, magsisilbi itong dangerous precedent ng karahasan sa bansa. Magbabalita si Milky Rigonan.
Dapat matunton at ma-recover ng Philippine National Police ang 200 million pesos na ibinayad bilang ransom ng pamilya ng negosyanteng si Anson Ke. Ayon kay Assistant Minority Leader Johnny Pimentel, dapat matunton ang money trail. Mahuli at makulong ang mga nasa likod ng kidnapping. Sabi ni Pimentel, ang pag-recover sa ransom ay paalala na crime does not pay dahil hindi pinapayagan ng gobyerno ang pagbibigay ng ransom sa mga karumal-dumal na krimen. Paliwanag ni Pimentel, senior member ng House Committee on Public Order and Safety, kapag nabigo na ma-recover ang ibinayad na ransom, magsasalba itong dangerous cycle ng karahasan at exploitation. Una rito, kinuha na ng PNP ang tulong ng Anti-Money Laundering Council para matrace ang cryptocurrency payments na isinagwa hanggang umabot sa 200 million pesos. Kapag na-trace ang digital money trail, matutunto ng 2 pang Chinese nationals na suspect sa pagkidnap at pagpatay kay Ke at sa driver nito na si Armani Pabilio. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, pinangalanan na ng Philippine National Police o PNP ang Nine Dynasty Group at White Horse Club bilang ang 2 casino junket operators ng dinaanan ng random money para sa negosyanteng si Anson Ke. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Pinangalanan na ng pambansang pulisya ang 2 casino junket operators na sinasabing dinaanan ng ransom money sa kidnap slay sa isang Chinese businessman kamakailan. Sa pulong palitaan dito sa Campo Crame, tinukoy ng PNP ang Nine Dynasty Group at White Horse Club bilang pinagpasukan umano ng 200 million pesos mula sa kidnappers ng biktima. Mula sa junket operators, ikinonvert ang pera sa cryptocurrency o digital money bago ito kinatay at ipinadala sa iba't ibang lokasyon sa loob at labas ng bansa. Gustong ipasara ng PNP at AMLAC ang naturang junket operators na target ding i-freeze ang assets habang nagpapatuloy ang money trail. Sa ngayon, isang e-wallet na umano ang na-freeze ng otoridad na may perang aabot $79,800 mula sa nasabing kaso. Samantala, nabunyag din na kasama sa mga dati ng katransaksyon sa mga junket operator ay isang Chinese national na inarasto ng NBI kamakailan dahil sa umano'y pang-i-espiya. Ito pong pangalan ni Ni Xingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Maliban dito, nabatid na pag-aari ang Nine Dynasty ng isang Li Duanwong, ang parehong Chinese national na tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos sa hirit na naturalization dahil sa umano'y national security concerns. Citing warnings from national agencies about Wang's character and potential risk to national security. Ayon kay PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil, pumasok na sa eksena ang National Security Council para imbestigahan ang mga naisiwalat ng PNP. Ikinakasana ng otoridad ang kasong money laundering at hirip na pag-revoke sa authority to operate ng naturang mga junket. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tinanggal na ang X-ray scanner machine sa North Avenue at Top Avenue terminal stations ng Metro Rail Transit 3 o MRT3 bilang bahagi ng pilot study ng Department of Transportation. Nagbabalik si Val Gonzalez. Mula ngayong araw ay hindi na gagamitin ang X-ray scanner machines sa 2 matataong istasyon ng MRT3 sa North Avenue at Taft Avenue. Ito'y bilang bahagi ng pilot test para pag-aralan ang epekto ng wala ng X-ray machines na dadaanan ng mga bagahe ng mga pasahero ng tren sa Metro Manila. Pinangunahan ni MRT General Manager Michael Capati ang pagtatanggal sa X-ray machine na pansamantalang inilagay muna sa isang lugar sa loob ng istasyon. Sabi ng opisyal, tatagal ng 1 hanggang 2 linggo ang pilot study. Sa ngayon, sabi ni Capati, ay nagtalaga ng mga armadong tauhan ng Philippine Coast Guard at K9 unit na pansamantalang gagamitin sa mga malalaking bagahe ng mga pasahero sa nabanggit na 2 istasyon. Kung magiging maganda aniya ang epekto ng pag-aaral, ay patutupad na rin sa iba pang mga istasyon ang hindi na paggamit ng X-ray machines. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon ang planong pagtatanggal sa mga ginagamit na X-ray machines sa MRT at sa iba pang tren sa NCR para sa mas mabilis na pagpasok at pagsakay ng mga pasahero.
Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagplanuhang bombahin ang isinagawang free gig beach concert ng American pop star diva na si Lady Gaga sa Brazil. Agad namang naaresto ang dalawang suspect kung saan isa rito ay minor de edad. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Brazil, arestadong dalawang lalaki na may plano umanong magsagawa ng bomb attack sa Megapack concert ng American pop diva na si Lady Gaga sa Rio de Janeiro. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa higit 2 milyong katao ang dumalo sa nasabing free gig event ng nasabing American pop icon. Dagdag pa ng pulisya, isang nasa 8 gulang at minor de edad ang nahuling responsable sa tinatawag nilang operasyon na Fake Monster na kung saan layon raw umanong makakuha ng atensyon ng publiko sa social media. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagre-recruit ang mga ito online upang magsagawa ng pag-atake gamit ang mga improvised explosive device gaya ng Molotovs. Bilang pagtitiyak sa seguridad ng lahat, nagsagawa na rin ng raid ang mga pulis sa buong estado ng Rio de Janeiro, gayon din sa iba pang lugar tulad ng Sao Paulo, Rio Grande do Sul at Mato Grosso. Samantala, pinagbabayad naman ng multa ang social media platform na TikTok ng 530 million euros o katumbas na may 33 billion pesos ng Irish Data Protection Authorities dahil sa paglabag sa European privacy rules. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking penalty na ipinataw sa ilalim ng General Data Protection Regulation o GDPR kung saan na-access ng China ang mga personal data ng European users. Yan ay batay sa isinagawang investigasyon ng Data Protection Commission o DPC ng Ireland kung saan natuklasan na bigong magpatupad ang parent company ng TikTok na ByteDance ng sapat na mga hakbang sa seguridad kaugnay na pag-access sa personal data ng mga gumagamit mula sa European Economic Area sa labas ng kanilang bansa. Sa ngayon ay wala pang komento ang TikTok ukol sa nasabing akusasyon. Sa iba pang balita, nanindigan naman si Russian President Vladimir Putin na kaya umuno nitong tapusin ang operasyon na sakupin ng Ukraine gamit ang kasalukuyan nitong sandatahang lakas nang hindi na kinakailangan pang gumamit ng nuclear weapon. Yan ay base sa ulat matapos maitala ang mga drone strikes na isinagawa ng Russia sa Kiev kung saan may naitalang sugatan kabilang na ang mga bata. Magugulit ang kamakailan lamang ay nagdeklara si Putin ng 3 araw na tigil putukan laban sa Russia na inaasahan namang magsisimula sa May 8 hanggang May 10. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinatututukan ng Education Department ang maagang paghasa sa kasanayan ng mga estudyante sa pagbabasa, kahit na sila ay kindergarten pa lamang. Ito'y bilang pagtugon sa lumabas na pag-aaral na higit 18 milyon na junior high school graduates ang functionally illiterate o hindi nakakaintindi sa kanilang binabasa. Narito ang report ni Wina Hesoro. Binigyang diin ng Department of Education ang kahalagahan sa pagpapaunlad sa kasanayan ng pagbasa ng mga mag-aaral simula sa kindergarten upang masolusyonan ang lumalalang problema ng functional illiteracy ng bawat Pilipino. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching na si Jerome Buenviaje, lumalabas sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey na higit 18 milyong junior high school graduates ang itinuturing na functionally illiterate. Matatandaan noong 2023 inulungsan ng DepEd ang bagong bersyon ng K-10 curriculum sa ilalim ng K-12 program kung saan sa rebisyong ito binawasan ng 70% ang bilang ng learning competencies mula sa humigit kumulang na 11,700 ay naging 3,600 na lamang. Binawasan din ang dami ng asignatura upang bigyang pansin ang pagbibigay ng matibay na pundasyon sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3, lalo na sa larangan ng pagbabasa, pagbibilang at socio-emotional skills. Isa rin sa tinitingnang sanhi ng functional illiteracy ay kakulangan sa nutrisyon, kaya't nagpalagay ang DepEd ng maayos na batayang pundasyon katulad ng pagkakaroon ng access to early childhood nutrition at strong literacy program sa K-3. Samantala, muling tiniyak ni Education Secretary
Secretary Sani Angara ang pagtutok ng DepEd sa layuning gawing functionally literate ang bawat batang Pilipino. Iginit din ni Senadora Loren Legarda, ang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, ang agarang pagtutok sa pagpapalakas ng foundational competencies ng mga mag-aaral. Posible aniyang makapinsala sa pambansang kaunlaran ang malawakang functional illiteracy dahil humahadlang ito sa pagiging competitive ng ating lakas sa paggawa at lumilikha ng mas malalim na social inequality. Sa ilalim ng bagong definisyon ng PSA para sa 2024 FLEMS, itinuturing lang ng functionally literate ang isang individual kung siya ay may kakayahang bumasa, magsulat, magkwenta at umunawa ng binabasa. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Isang malungkot na balita ang pumutok noong Biyernes. Ito ay ang pagpanaw ng aktor at direktor na si Ricky Davao. Sa pamamaalam ng screen veteran, inalala naman ng mga kapwa nito artista ang kanilang mga pinagsamahan sa pelikula at telebisyon. Narito ang aking report. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng actor-director na si Ricky Davao matapos ang pakikipaglaban sa cancer. Sa social media, inalala ng mga kapwa nito artista ang kanilang mga magagandang alaala kasama ang screen veteran. Kabilang na riyan si John Arcilia, kalaki pang ilang kuhang larawan mula sa mga pinagsamahan nilang proyekto at nagpaabot ng mensaheng respeto at pagmamahal sa iyo, Ricky. Inilarawan naman ni Jeric Rosales ang yumaong aktor bilang generous, funny at one of the few electrifying artists that I look up to. Binalikan naman ni Dingdong Dantes ang magagandang alaala ng makasama ito sa isang lock-in shoot at doon daw kanyang mas nakilala si Ricky Davao higit pa sa pagiging aktor at direktor. Sa larawan namang ibinahagi ni Jason Abalos, kasama niya ang namaalam lang din kamakailan na si superstar Nora Honor at Ricky Davao na gumanap daw bilang kanyang tatay sa kauna-unahang teleserye na kanyang ginawa. Habang sa isa namang post ng singer na si Shasha Padilla, ang paglisan-anya ng aktor ay isang malaking kawalan sa mundo ng teatro, pelikula at telebisyon. At nagpaabot din ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Ricky Davao na kanya raw tinatawag na brother. Noong 2 ng Mayo, kinumpirma ng kanyang anak na si Ara Davao ang pagpanaw ng veteranong aktor sa edad na 63. Abangan sa aming pagbabalik, tricycle sa Northern Samar, sinalpok ng isang minibus, 2 sugatan. Sa MBC TV Sports, NU Lady Bulldogs at DLSU Lady Spikers muling magtatagisan sa UAAP Women's Volleyball Championship. At sa Showbiz Spotted, ang winning Miss Universe Philippines moment ni Atisa Manalo. Balikan. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Pagpapatuloy ng ating balitaan, suportado ni incumbent Mayor Along Malapitan ang mga plataporma na isinusulong ng Trabaho Party List sa naging pagbisita nito sa lungsod. Nagbabalik si Edniel Parosa. Formal nang inendorso ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang 106 Trabaho Party List sa kanyang grand rally na dinilohan ng libo-libong residente mula sa bagong baryo. Itinaas ni Malapitan ang kamay ni 106 Trabaho Party List nominee Attorney John Bautista. Nalabos naman ang pasasalamat sa alkalde. Sinasabing grand rally, ipinakita rin ni Malapitan ang kanyang suporta sa 106 Trabaho Party List na may layong isulong ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa pinakahuling survey ng WR Numero Research, umangat ang 106 Trabaho Party List at ngayon nasa 3 pwesto na sa mga napupusuang party list sa Metro Manila. Isa sa mga pangunahing advokasya ng 106 Trabaho Party List ay ang pagsulong ng kalidad ng hanap buhay, magandang pasahod at benepisyo at patas na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mariing kinondena ng Maguindanao del Sur LGU ang panibagong insidente ng pagpapasabog sa bayan ng Buluan. Ang mga otoridad may sinisilip na raw na persons of interest. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Mariing kinukundina ng mga lokal na opisyal ng Buluan LGU sa panguna ni incumbent Municipal Mayor Datu Baby Dats Maunadatu at ama nitong si Ibrahim Joe Maunadatu ang panibagong karahasan ng pagpapasabog kagabi sa barangay poblasyon ng Buluan, Maguindanao del Sur kung saan bumagsak ang umano'y bala ng M79 sa labas na bahagi ng compound residence ni UBJP Vice Gubernatorial Candidate Ustad Hisham Nandu. Dismayado naman bilang residente ng Buluan si former Congressman Ismael Toto Maunadatu dahil sa wala naman siyang mapagtanungan sa sitwasyon sa bayan ng Buluan na kasalukuyang under Comelec control. Maging ang election officer umano ng Buluan ay hindi sumasagot sa kanilang mga tawag. Sa kanyang panig, hindi naman makapaniwala si Ustad Hisham Nandu na gawan siya ng ganitong uri ng karahasan. Ang pang-aataking ito ayon sa kanya ay atake sa demokrasyang umiiral na dapat ay igalang ninuman. Ayon naman kay Pandag Mayor Toy Maunadatu, anupat tais na ilalim sa Comelec control ang bayan ng Buluan na hindi agad namomonitor ng intelligence unit ng security forces ang ganitong uri ng karahasan. Sa initial report ng Buluan PNP, walang naitalang casualty, bagkos ay nagdulot ito ng damage to property at nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Habang may persons of interest na umano ang sinusubaybayan ng PNP at AFP. Para sa MBC TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dedon arrival sa paggamutan sa bayan ng Tayog ang lalaking biktima ng pamamaril sa bayan ng San Quintin. Sa paunang pagsisiyasat nila OIC Chief of Police Captain Esteban Fernandez naganap ang pamamaril sa Suntri, Barangay Bantog, San Quintin alas 12:15 kaninang madaling araw. Ito pa lamang ang inilalabas na impormasyon ng San Quintin PNP hinggil sa pangyayari dahil sa nagpapatuloy pa ang ginagawa nilang investigasyon hanggang sa ngayon. Subalit tiniyak ni Captain Fernandez na gagawin nila ang kanilang magagawa upang matukoy ang suspect at para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang driver ng tricycle at isang pasahero nito nang salpukin ng isang minibus sa National Highway ng UAP Zone 1 Katarman kahapon. Ayon sa report ng PNP, ang dalawang sasakyan nasa maghiwalay na direksyon at pagdating sa nasabing lugar, sinalpok ng nasabing minibus ang nakakasalubong nitong tricycle. Lumalabas sa investigasyon dahil sa sunod-sunod na pag-overtake ng mga motorsiklo doon sa nasabing bus, biglang napapreno ang nasabing driver. At sa biglang preno nito, nawalan ito ng kontrol, lumihis sa ibang linya at nasa pole ang kasalubong na tricycle. Sa sobrang lakas naman ng impact sa pagkakabangga, nagpaikot-ikot pa sa kalsada ang nasabing tricycle. Malala ang sugat ng driver at nagtamo rin ng malalang sugat sa katawan ang pasahero nito na agad na isinugod sa ospital. Parehong nagtamo naman ng sira ang dalawang sasakyan na ngayon nasa kustudiya muna ng Barangay UAP Zone 1. Ang nasabing minibus, minamaniw ng isang 39 na taong gulang, samantalang tricycle naman ay minamaniw ng isang driver na 51 taong gulang. Ang pasahero naman ay nakilala o isa itong estudyante na isang 21 taong gulang. Reckless imprudence resulting to physical injury ang kakaharapin naman ng nasabing driver. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpapatuloy na maigting na kampanya kontra krimen, muling ipinamalas ng Bataan Police Provincial Office ang kanilang epektibong operasyon matapos makapagtala ng 42 kataong na aresto mula Abril 28 hanggang Mayo 4, 2025. Sa ulat ng Bataan PNP na pinamumunuan ni Police Colonel Marites E. Salvadora, 18 sa mga ito ay kinilalang mga drug personalities kung saan nakumpiska ang higit 1 milyong pisong halaga ng shabu. Samantalang 14 naman sa mga naaresto ay mga wanted person kabilang ang 2 most wanted person at 12 other wanted person. Nahuli rin ang 6 na sangkot sa illegal na pag-iisda at 4 naman kaugnay ng loose firearms, kabilang ang 3 kumpiskadong baril at 2 ipinatagong baril. Patuloy ang panawagan ng Bataan PNP sa publiko na makiisa sa kampanya para sa isang ligtas at papayapang komunidad.
Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugar Ride and Everything Nice. Tila isang live adaptation ng iconic Powerpuff Girls ang nasaksihan kamakailan ng isang uploader sa Malaysia. Pero sa halip po na mundo ang iniligtas, mga parcel ang tulong-tulong na kinarga ng 3 motorcycle riders mula sa magkakalabang ride-hailing apps. Ang nakatutuwang eksena, panoorin sa Trending Report ni Arnold Herrera. From real life to TV, tila patunay ang eksenang ito sa tunay na power of friendship. Kung iniisip mo na sina Blossom, Bubbles at Buttercup ng iconic cartoon trio ng Powerpuff Girls ang iyong napapanood, pwes nagkakamali ka. Sa viral TikTok video na ito, natsyempohan ng uploader ang Malaysian version ng bayanihan sa pagitan ng 3 riders mula sa magkakalabang ride-hailing apps. Sa halip na mundo ang inililigtas, makikita sa video kung paano pinagitnaan ng riders ng pink at orange delivery apps ang motor ng kapwa nila rider mula sa ibang kumpanya para ito na para bang isang delivery team. Karaniwan itong ginagawa ng mga rider hindi lang sa Malaysia, kundi maging sa Pilipinas bilang pagsagip sa kapwa nila riders na nagkakaaberya sa kalsada. Kanya-kanyang hirit naman ng mga netizen na may reference sa Sugar, Spice and Everything Nice sisters. Ang mga netizen, tinawag na Blossom ang pink rider, Bubbles naman ang orange, habang Buttercup naman ang ibinansag sa green rider. In short daw, Powerpuff Delivery powered by friendship. Sa ngayon humakot na ng milyong-milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, maituturing na modern day rivalry ang tapatang NU Bulldogs at DLSU Lady Spikers para sa finals ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Yan ay matapos mapigilan ng Lasal ang muling pagbabalik ng UST Golden Tigresses sa kanilang finals at makaharap ang NU sa isang championship trilogy. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Nagbabalik sa UAAP Women's Volleyball Finals ang De La Salle University matapos talunin ang University of Santo Tomas sa Final 4 match ng Season 87 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa kabila ng paghahabol ng UST sa Set 4 kung saan umabot sa 12-12, nakabawi ang Lady Spikers sa score na 16-13. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Lasal hanggang makapagtala ng 2016. Nakahabol pa ang Golden Tigresses at nagtapat ang laro sa 20-all dahil sa mga error ng kalaban. Pero nagkamali rin ang UST sa serve na nagbigay ng 4-0 run sa Lasal hanggang maabot ang match point. Naging matagumpay man ang block touch challenge ng UST, isang service error mula kay Angge Poyos ang tuluyang nagtapos ng laro. Nakapagtala ng 19 points si Angel Canino, kasama ang 15 ni Amy Provido at 14 naman ni Shevana Laput. Malaki rin ang naging papel ng blocking sa panalo ng Lasal, kung saan mayroon silang 11 blocks kontra sa 9 ng UST. Habang tila nasayang naman ang 22-point performance ni Cassie Carvalho at 21 points ni Reg Jurado para sa UST. Ito na ang ika-21 na pagkakataon ng Lasal na makarating sa UAAP Finals. Makakaharap nila sa finals ang defending champions na National University. Ang kupunang kanila ring tinalo noong Season 85 para sa Corona. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Third time's the charm. Iyan ang pinatunayan ng pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo matapos niyang masungkit ang corona bilang Miss Universe Philippines 2025 at mag-uwi ng 5 special awards. Balikan ang winning moment ng 27-year-old beauty queen on Coronation Night sa Showbiz Report na ito. The Miss Universe Philippines 2025 is
Quezon Province! Isa na namang manalo ang nanalo sa Miss Universe Philippines. 65 kandidata ang tinalo ng pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo. Sa gabing iyon, ginamit ang 27-year-old beauty queen ang kanyang pagkakadapa sa stage noong evening gown segment bilang sagot sa Q&A portion. Tell us one event in your life when you led by example and the impact it made. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on this stage to be Miss Universe Philippines because this is mine and my grandmother's shared dream, and she passed away early this year. And this is my ode to her. Tila, sinakyan na lang din ni Atisa mga nagsulputang meme at shinare sa kanyang FB page. Habang isang netizen naman ang gumawa ng isang nakaantig na artwork at dito inalala ni Atisa ang kanyang yumaong lola na kanya raw pinag-aalaya ng nakamit na tagumpay. Magunita na noong nakaraang taon, si Atisa ang naging kinatawan ng bansa sa Miss Cosmo pageant na ginanap sa Vietnam kung saan nagtapos siya sa top 10. Hawang minsan din itong sumabak sa Reyna ng Aliwan noong 2017 at nagwagi itong second runner-up. Kahapon naman, May 4, nagdiwang ng kanyang birthday si Winwin Marquez na itinanghal na first runner-up. Ayon sa actress beauty queen, ito na raw ang kanyang huling pagsali sa beauty pageant. Taong coronation night, present din ang kanyang daughter na si Luna na full support sa kanyang mommy. Samantala, ang pambato naman ang Siniloan Laguna at isa ring pageant veteran na si Iliana Maria Aduana ang nanalong second runner-up. Nasungkit naman ang kinatawan ng Sultan Kudarat na si Chelsea Fernandez na produkto rin ng Reyna ng Aliwan ang titulo bilang Miss Cosmo Philippines 2025. Si Miss Cebu City Gabriela Carballo naman ang Miss Eco International Philippines 2026 habang si Katrina Liagado ng Taguig ang kinoronahang Miss Supranational Philippines 2026. Sa Nobyembre, nakatakdang ganapin sa Bangkok, Thailand ang ika-74 na edisyon ng Miss Universe kung saan susubukan ni Atisa Manalo na masungkit ang sana'y ika-5 Miss U crown ng bansa. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong Lunes sa ngala ni Yuel Reyes. Ito po si Angelica Cosme. At sa ngala ni Miss Karen Oyong, ito naman si Rose Babiera. Makita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.